Paano kung sabihin ko sa iyo na ngayong gabi, maaring may isang bagay na nakakubli sa mga anino, nanonood sa iyong tahanan, nararamdaman ang pulso ng buhay sa loob ng mga pader, naghihintay para sa eksaktong sandali upang ipakita ang sarili nito? Isipin ang tunog ng mga pako na nagkakamot sa bubong, isang nakakagigil na bulong na nagmumula sa kung saan, o ang mabangis na amoy ng isang bagay na sinaunang at sira na nananatili sa hangin. Para sa pamilya De La Cruz, ang mga ito ay hindi lamang horror story na nilalayong takutin ang mga bata, ngunit ang malupit, nakakakilabot na katotohanan na nagmumulto sa kanila sa mga henerasyon. Ang bahay, isang sinaunang at kahangahangang istruktura na matatagpuan sa kailaliman ng isang nakalimutang nayon, ay higit pa sa isang tahanan. Ito ang sentro ng sumpa na tila may mga ugat na kasing lalim ng lupa sa ilalim ng mga pundasyon nito. Si Maria Clara, ang matriarch, isang babaeng may mga tampok na minarkahan ng oras at sakit, ang bigat ng mga lihim na nagpahirap sa kanya mula noong kanyang kabataan. Ang dati niyang makulay na mga mata ay hawak na ngayon ang mapanglaw ng isang taong nakakita ng sobra at nabubuhay sa patuloy na takot. Alam niya ang katotohanan tungkol sa kung ano ang nakatago sa dilim, tungkol sa mga bulong na nagpakalma sa pagkauhaw ng ninuno ng kanyang angkan. Sa tabi niya, ang kanyang apo, si Miguel, isang 18 taong gulang na may walang sawang pag-uusisa at may pag-aalinlangan, ay kumakatawan sa bagong henerasyon na walang pakialam sa mga pamahiin na sinubukang itanim ng kanyang lola. Nakita niya ang bahay bilang isang pasanin, isang nabubulok na lugar na tila isang mausoleum kaysa isang tahanan, at ang mga kwento ng kanyang lola bilang mga ravings ng isang tumatanda na isip. Ang bahay na may mamasa-masa na mga dingding at maalikabok na kasangkapan ay tila nagpapanatili ng mga alingaw-ngaw ng mga humihingal na hiyawan at isang sinaunang gutom na presensya. Bawat gabi, nagsimula ang kakaibang tunog. Ang paglangit-ngit ng mga maluwag na tabla sa attic, ang patuloy na pagtapik sa mga bintana na dapat ay walang tao sa labas, at isang naghihintay na katahimikan na namayani na nagbabadya ng isang kakilakilabot na bagay. Si Miguel, na malapit nang umalis patungo sa lungsod para maghanap ng mas magandang kinabukasan, ay sinubukang huwag pansinin ang mga ingay na iniuugnay ang mga ito sa lumang istruktura at ang malalakas na hangin na humahampas sa mga bitak. Gayunpaman, maging ang kanyang kawalang paniwala ay nagsimulang masubok ng lalong nakakabahalang mga pangyayari na nangyayari sa ilalim ng bubong ng kanyang sariling tahanan. Misteryo ang nakasabit sa hangin, kasing kapal ng hamog na madalas bumabalot sa ari-arian. Si Maria Clara, sa kanyang mga sandali ng kaliwanagan sa gitna ng mga takot na bumabalot sa kanya, ay sinubukang balaan si Miguel na ibinubulong ang tungkol sa responsibilidad na kanyang dinadala, tungkol sa kadiliman na kailangan nilang taglayin. Ngunit ang kanyang mga salita na sinisingil ng isang sinaunang takot ay tila malayo at hindi totoo sa binata na naghahangad ng kalayaan ng lungsod at ang normal na kalagayan na tila ipinagkait sa kanya ng kanyang tahanan. Hindi niya naiintindihan ang pagkaapurahan sa mga mata nito, ang paraan ng pagkapit nito ng sinaunang kahoy na anting-anting sa kanyang dibdib, o kung bakit pilit nitong isara ang lahat ng pinto at bintana ng mahigpit sa dapit hapon, kahit na sa pinakamainit na araw, ang kapaligiran sa bahay ay mapang-api na natatakpan ng isang pakiramdam ng patuloy na pagmamasid.
Nakaramdam si Miguel ng hindi maipaliwanag na panginginig sa likod ng kanyang leeg, na parabang sinusundan siya ng hindi nakikitang mga mata sa madilim na pasilyo. Ang mga maliliit na bagay ay lumilipat ng hindi maipaliwanag. Ang mga anino ay tila sumasayaw sa mga gilid ng kanyang paningin, at isang glasyal na malamig ang nanirahan sa mga silid na dapat ay mainit-init. Ang kanyang lola, si Maria Clara, ay ginugol ang kanyang mga gabi sa pagbabantay, pagbigkas ng mga sinaunang panalangin sa isang wikang hindi kinikilala ni Miguel. Ang kanyang tingin ay nawala sa isang malayong punto, na tila sa isang tahimik na labanan-laban sa mga puwersa na hindi niya inakala na umiiral. Pinilit siya ng kabataan ni Miguel na i-unrave ang nangyayari. Ngunit isang primal instinct ang nagsabi sa kanya na matakot sa maaring matuklasan niya. Ang buhay sa sambahayan ng De La Cruz ay isang ikot ng mga nakababahalang pangyayari na paulit-ulit, gabi-gabi, na sumusubok sa limitasyon ng katinuan ng mga naninirahan dito. Si Miguel, na nararamdamang lalong nakakulong sa malungkot na kapaligiran at sa mga pamahiin ng kanyang lola, ay desperadong naghanap ng makatuwirang paliwanag para sa mga pangyayaring nakapalibot sa kanya. Ilang oras siyang gumugol sa maalikabok na silidaklatan, hinahagod ang mga lumang libro para sa mga sagot, habang si Maria Clara ay nakatatakot sa kanyang silid. Nilalamon ang takot at responsibilidad na protektahan ang kanyang lahi mula sa sumpa na tila tumitindi sa bawat araw na lumilipas. Ang bahay, isang labyrinth ng madilim na koridor at nakalimutang mga silid, ay nagtataglay ng mga sinaunang lihim. Ang mga pader ay tila bumubulong ng mga kwento ng pagdurusa at isang presensya na nagpapakain sa takot. Si Miguel, kasama ang kanyang kabataan at pag-aalinlangan, ay sinubukang lutasin ang palaisipan, habang ang kanyang lola, si Maria Clara, ay nagpupumilit na pigilan ang sumpa. Naging madalas at matindi ang mga kakaibang pangyayari na sinusubok ang katapangan ni Miguel at ang pananalig ni Maria Clara sa kanyang kakayahang protektahan ang natitira sa kanyang pamilya. Ang hangin sa loob ng bahay ay tila mas mabigat sa araw, na sinisingil ng isang masasamang enerhiya na nagpapahina sa mga pandama. Naramdaman ni Miguel ang patuloy na pagpindot sa kanyang isipan, na parabang may kung anong sumusubok sa kanyang isipan, na nagtanim ng mga binhi ng pagdududa at takot. Nakakita siya ng mga baluktot na mukha sa mga anino. Nakarinig ng mga hindi maintindihang boses na nagmumula sa mga lugar na dapat sana ay walang laman, at ang pakiramdam ng pagmamasid ay sumasabay sa kanya sa bawat hakbang. Ang kanyang lola, si Maria Clara, ay pinatindi ang kanyang mga ritual na naghahanap sa mga sinaunang teksto para sa susi sa pagsira sa sumpa na nagpakulong sa kanila. Bawat gabi, tila may sariling buhay ang dilim. Ang mga anino ay humahaba ng hindi natural. Ang mga bagay ay gumagalaw ng kusa, at isang napakalamig na lamig ang sumalakay sa mga silid, kahit na ito ay mainit sa labas. Si Miguel, sa simula, ay nag-aalinlangan, ay nagsimulang madama ang bigat ng mapang-aping kapaligiran ng bahay. Ang kanyang unang pag-uusisa ay nagbigay daan sa isang lumalagong takot, at natagpuan niya ang kanyang sarili na lalong naakit sa mga kwento ng kanyang lola, si Maria Clara, na tila higit na nakakaalam kaysa sa sinasabi niya tungkol sa pinagmulan ng sumpa. Ang katahimikan sa bahay ay mapanlinlang, na puno ito ng mga banayad na ingay na pilit na pinapansin ng kanyang utak. Naririnig ni Miguel ang mga kalmot sa dingding, malayong mga bulong na tila tumatawag sa kanyang pangalan, at ang tunog ng mga yabag na umaalingaw-ngaw sa mga bakanteng silid.
Ang kanyang lola, si Maria Clara, ay gumugol ng maraming oras sa malalim na pagmumuni-muni. Ang kanyang ekspresyon ay tensyonado habang sinusubukan niyang itaboy ang masasamang impluensyang nagpapakita sa kanilang paligid. Ngunit ang lakas ng sumpa ay tila lumalago na sinusubok ang kanilang pagtitiis. Ang mga gabi sa sambahayan ng De La Cruz ay isang tahimik na palabas na horror kung saan ang takot ay nagpakita mismo sa banayad, ngunit nakakatakot na anyo. Si Miguel na pinahihirapan ng matingkad na mga bangungot at ang lumalagong pakiramdam na may mangyayaring kakilakilabot ay humingi ng kanlungan sa mga sinaunang aklat. Sinusubukang humanap ng huwaran, isang lohikal na paliwanag para sa kaguluhang nangyayari sa kanyang tahanan. Ang kanyang lola, si Maria Clara, samantala ay dinoble ang kanyang mga pagsisikap sa espiritual na mga kasanayan. Ang kanyang pananampalataya ay sumasalungat sa kawalan ng pag-asa na lumamon sa kanya sa bawat pagpapakita ng sumpa ng mga ninuno. Damang-dama ang kapaligiran sa bahay sa pang-aapi nito. Naramdaman ni Miguel ang isang hindi nakikitang presensya na sumusunod sa kanya. Ang mga galaw nito ay kalkulado. Ang mga intensyon nito ay malisya. Magigising siya sa malamig na pawis. Pakiramdam niya ay nahawakan siya ng malamig at nakakadiri. Ang hindi paniniwala ng kanyang lola, si Maria Clara, ay unti-unting napalitan ng matinding takot habang ang mga pagpapakita ay naging mas direkta, mas nagbabanta na nagtutulak sa kanila sa mga limitasyon ng kanilang pagtitiis at katinuan. Ang oras sa bahay ay tila baluktot na may mga araw na lumilipas at ang mga gabi ay lumilipas sa isang nakakatakot na blink. Naramdaman ni Miguel na naubos ang kanyang puwersa sa buhay. Ang kanyang isip ay nauuhaw at nag-aalangan. Ang bahay na dati ay isang malabo na tahanan, ngayon ay tila isang buhay, gutom na organismo, humihinga ng masakit sa paligid niya. Ang kanyang lola, si Maria Clara, ay nakipaglaban sa pagtulog. Ang kanyang mga mata ay dilat sa kadiliman na binibigkas ang mga sinaunang formula na tila isang paghingi ng tulong kaysa isang pagtatanggol. Ang takip silim ay nagbabadya ng lumalagong paghihirap. Nadama ni Miguel na lalong nakahiwalay. Pinipigilan siya ng takot na humingi ng tulong sa labas. Takot sa paghatol o panlilibak. Ang bahay ay tila may sariling buhay na may mga bulong na umalingaw-ngaw sa mga pasilyo at mga anino na sumasayaw sa kanyang larangan ng paningin. Ang kanyang lola, si Maria Clara, ay nagbahagi sa kanya ng mga sulyap sa isang madilim na nakaraan ng isang kasunduan na ginawa ng kanyang pamilya. Isang lihim na ngayon ay nakakulong sa kanila. Ang ambon na madalas bumabalot sa ari-arian ay tila isang tabing na nagtatago sa mga kakilakilabot na nakatago sa ilalim. Nakaramdam si Miguel ng hindi likas na lamig na hindi nagmumula sa anumang simoy ng hangin. At ang amoy ng mamasa-masa, medyo bulok na lupa ay nakasabit sa hangin. Sinubukan ng kanyang lola, si Maria Clara, sa maliit na lakas na natitira sa kanya upang ipaliwanag kay Miguel ang likas na katangian ng sumpa, ang halimaw na sumisigaw ng sakripisyo, at ang manipis na linya na naghihiwalay sa buhay sa kamatayan. Si Miguel, isang batang mag-aaral na may magandang kinabukasan, ay nadama ang kanyang realidad na gumuho tuwing madaling araw. Ang mga gabi sa bahay ng kanyang lola na si Maria Clara ay isang palaging bangungot ng nakakagambalang mga tunog at isang hindi nakikitang presensya na nanonood sa kanya. Hindi niya mapagkasundo ang katahimikan ng araw sa takot na pumalit sa
bahay sa sandaling lumubog ang araw na nag-iiwan sa kanya na lalong nalilito at natatakot. Ang bahay na may sinaunang arkitektura at mabigat na kapaligiran ay tila isang portal sa isang mas madilim. Naririnig ni Miguel ang paglangit-ngit sa bubong, pagtapik sa mga bintana at bulong na tila sa loob mismo ng mga dingding nang galing. Ang kanyang lola, si Maria Clara, na lalong mahina, ay sinubukang itanim sa kanya ang paggalang sa tradisyon at takot sa kung ano ang nakatago sa loob. Ngunit gusto lamang ni Miguel na tumakas sa lugar na iyon. Isang mabigat na pasanin para kay Miguel ang kalungkutan. Pakiramdam niya ay nakahiwalay siya sa sarili niyang pamilya. Hindi niya maibabahagi ang takot na lumamon sa kanya. Ang mga kakaibang kaganapan ay naging mas madalas mula sa mga bagay na gumagalaw sa kanilang mga sarili hanggang sa pakiramdam na pinapanood ng hindi nakikitang mga mata. Ang kanyang lola, si Maria Clara, ay nagbahagi ng mga pira-pirasong kwento sa kanya na nagbubulungan ng isang sinaunang sumpa na bumabalot sa pamilya. Ang katahimikan ng gabi ay bihirang ganap sa bahay. Narinig ni Miguel ang mga tunog na sumasalungat sa lohika, mga yabag sa atik, isang mahinang gasgas sa mga pinto at hindi malinaw na mga bulong na tila umaalingaw-ngaw mula sa madilim na sulok. Nakita niya ang mga anino na namimilipit at nagbabago ng anyo at isang malamig na tila nagmumula sa mismong sahig. Ang kanyang lola, si Maria Clara, ay ginugol ang kanyang gabing pagpupuyat. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa wala. Bumubulong na mga salita ng proteksyon. Mabigat ang kapaligiran sa loob ng bahay. Halos malagutan ng hininga. Naramdaman ni Miguel ang patuloy na pagpindot sa kanyang isipan. Isang sensasyong may gustong pumasok sa kanyang isipan. Siya ay magigising na may pakiramdam na nahawakan ng isang bagay na malamig at nakakadiri. At ang mga anino ay tila gumalaw sa kanyang peripheral vision. Sinubukan ng kanyang lola, si Maria Clara, na ipaliwanag sa kanya ang likas na katangian ng sumpa, ang sinaunang nilalang na nagpapakain sa takot. Nagsimulang gumuho ang mundo ni Miguel sa bawat gabing lumilipas. Ang dating mga ingay at anino lamang ay naging mas konkreto, mas nakakatakot na mga pagpapakita. Naramdaman niya ang isang malamig, masamang presensya na papalapit. Isang harbinger ng isang bagay na malapit ng maganap. Ang kanyang lola, si Maria Clara, kasama ang kanyang karunungan sa mga ninuno, ay sinubukan siyang gabayan. Ngunit ang takot sa kanyang mga mata ay nagpapahiwatig na kahit na siya ay hindi alam kung maaari niyang protektahan sila. Ang bahay, isang labyrinth ng madilim na koridor at nakalimutang mga silid, ay nagtataglay ng mga kahilahilakbot na lihim. Narinig ni Miguel ang mga bulong na tila nagmumula sa loob ng mga dingding at naramdaman niya ang hindi nakikitang mga titig sa kanya. Sinubukan ng kanyang lola, si Maria Clara, na ipaliwanag ang madilim na kasaysayan ng pamilya at ang nilalang na bumabagabag sa kanila. Ngunit tila hindi sapat ang mga salita upang ilarawan ang lumalaking kakilakilabot. Sa bawat gabi, tumitindi ang takot. Naramdaman ni Miguel ang presensya ng isang bagay na sinaunang at gutom. Pinapanood siya mula sa mga anino. Lalong lumakas ang mga tunog. Nagkakamot sa mga pinto, bumubulong na tumatawag sa kanyang pangalan. Ang kanyang lola, si Maria Clara, ay sinubukang protektahan siya sa kanyang mga ritual. Ngunit ang sumpa ay tila lumalakas sa bawat araw na lumilipas, na sinusubok ang kanilang katinuan. Ang hangin sa bahay ay makapal na may masamang enerhiya.
Naramdaman ni Miguel ang pag-ubos ng kanyang puwersa sa buhay. Ang kanyang isip ay nababalot ng lumalalang takot. Nakita niya ang mga anino na sumasayaw sa mga dingding at narinig ang mga boses na umaalingaw-ngaw sa mga bakanteng silid. Ang kanyang lola, si Maria Clara, ay naghangad ng kaligtasan para sa pamilya sa mga sinaunang grimoires. Ngunit ang nilalang na nagmumulto sa kanila ay tila isang hakbang sa unahan. Ang bahay ay naging isang yugto ng kakilakilabot para kay Miguel. Ang mga gabi ay napuno ng mga tunog na sumasalungat sa lohika at isang hindi nakikitang presensya na nanonood sa kanya. Sinubukan ng kanyang lola, si Maria Clara, na ipaliwanag ang likas na katangian ng sumpa, ang mga sinaunang ugat na nagbigkis sa pamilya sa isang madilim na kapalaran. Ngunit hindi sapat ang mga salita upang ilarawan ang takot na bumalot kay Miguel. Dala ng takipsilim ang balot ng takot para kay Miguel. Ang bahay ay tila humihinga at ang mga tunog na nagmumula dito ay lalong nakakagambala. Naramdaman niya ang presensya ng isang masamang bagay. Pinapanood siya mula sa kailaliman ng kadiliman. Ang kanyang lola, si Maria Clara, ay nagpupumilit na manatiling kalmado. Ngunit ang pag-igting sa kanyang mukha ay nagpapakita ng kalubhaan ng sitwasyon. Naramdaman ni Miguel na lumingon sa kanya ang bahay. Lumipat ang mga bagay, nagsara ang mga pinto ng mag-isa at napuno ng malamig na lamig ang mga silid. Sinubukan ng kanyang lola, si Maria Clara, na ipaliwanag ang kwento ng sumpa, ang pangangailangang protektahan ang natitira sa kanyang pamilya. Ngunit ang takot sa kanyang mga mata ay nagsasalita ng mas malakas kaysa sa anumang mga salita. Ang katotohanan ni Miguel ay nabasag sa mga pira-piraso ng takot at kawalan ng katiyakan. Ang mga gabi sa bahay ng kanyang lola na si Maria Clara ay isang siklo ng tumitinding takot kung saan ang linya sa pagitan ng realidad at supernatural ay lalong lumabo. Nakita niya ang mga anino na tila nabuhay at nakarinig ng mga bulong na tumawag sa kanya pabalik sa dilim. Ang bahay na dating kanlungan, ngayon ay isang labirint ng pangamba para kay Miguel. Naramdaman niya ang presensya ng isang bagay na sinaunang panahon at gutom. Pinapanood siya mula sa kailaliman ng kadiliman. Sinubukan ng kanyang lola na si Maria Clara na gabayan siya sa bangungot. Ngunit tila lumakas ang sumpa na sinusubok ang kanilang katinuan. Parang walang hanggang anino ang bigat ng sumpa sa pamilya de la Cruz. Ramdam ni Miguel ang pang-aapi sa kanyang isipan, ang takot na bumabalot sa kanyang mga iniisip. Ang kanyang lola, si Maria Clara, ay nagbahagi sa kanya ng mga lihim ng ninuno, ang pangangailangang harapin kung ano ang pinagmumultuhan nila. Ngunit ang nilalang ay tila palaging isang hakbang sa unahan na hinahabi ang web ng takot. Ang bahay na may mga sinaunang pader at mabigat na kapaligiran ay parang isang portal patungo sa isang madilim na mundo. Naririnig ni Miguel ang mga kalmot sa mga pinto at mga bulong na tila nagmumula sa loob ng mga dingding. Sinubukan ng kanyang lola, si Maria Clara, na ipaliwanag sa kanya ang kwento ng sumpa, ang pangangailangang protektahan ang kanilang sarili. Ngunit ang lumalaking kakilakilabot ay imposibleng balewalain. Sa bawat gabi, lalong tumitindi ang takot ni Miguel. Naramdaman niya ang presensya ng isang masamang bagay. Pinapanood siya mula sa mga anino. Ang kanyang lola, si Maria Clara, ay nagpupumilit na manatiling kalmado. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagsiwalat ng takot ng isang taong nakakaalam ng tunay na kalikasan ng kasamaan na nakapaligid sa kanila. Isang sinaunang nilalang na gutom sa kanilang kadugo
Ang hangin sa maliit na kabin ay tila mas makapal sa bawat pag-ikot ng orasan. Isang tahimik na tagapagbalita ng paparating na katatakutan. Naramdaman ni Miguel na tumindig ang mga balahibo sa likod ng kanyang leeg. Hindi dahil sa biglaang lamig, kundi dahil sa sensasyon ng di nakikitang mga mata na bumabagabag sa kanyang kaluluwa. Ang tinig ng kanyang lola, si Donna Maria Clara, na dating balsamo ng karunungan at katiyakan, ngayon ay nagdala ng pinagbabatayan na panginginig, isang alingaw-ngaw ng sinaunang katotohanan na ayaw niyang ganap na malutas. Nagsalita siya tungkol sa mga proteksyon ng mga nakalimutang ritual ng isang dugo na kapwa isang pagpapala at isang pasanin, na iginuhit ang atensyon ng isang bagay na naninirahan sa mga gilid ng kilalang mundo. Isang bagay na nagpapakain hindi lamang sa laman, kundi sa pinakabuod ng kanyang pamilya. Ang mga kwentong ibinulong niya, mga fragment ng isang madilim na nakaraan, ay nagpinta ng isang matingkad na larawan ng isang mandaragit na walang pakialam sa mga bakod o pader. Ito ay hindi ordinaryong mabangis na hayop o isang lumilipas na multo. Ito ay isang sinaunang anino na pugad sa mga bulong ng hangin sa gabi, at kung saan, ayon sa mga sinaunang tradisyon na ipinasa sa bibig para sa mga henerasyon, ay nagising sa labis na gutom. Sinubukan ni Miguel na pagtuunan ng pansin ang mga salita ng kanyang lola, ang mga simbolo na sinusubaybayan ng kanyang mga daliri sa palad ng kanyang kamay, ang mga malabukid na anting-anting na naramdaman niya sa kanyang leeg. Ngunit ang mga imaheng nilikha ng kanyang sariling isip ay mas makapangyarihan, mas nakakatakot. Nakita niya ang mga payat na silweta na nakatago sa pagitan ng mga puno. Nakaramdam ng kaluskos ng mga pakpak na hindi pamilyar sa ibon, at isang banayad, matamis na amoy na nakasabit sa hangin. Isang pabango na sa halip na nakalulugod ay nagpalamig ng dugo. Si Donna Maria Clara, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa isang dako sa kabila ng bintana, ay bumulong-bulong tungkol sa pangangailangan na panatilihing nakalak ang mga pinto, na huwag sumuko sa tukso na magmulat ng mata kung ang tunog ay hindi karaniwan tungkol sa isang tiyak na awit na dapat kantahin ng sabay-sabay, isang tunog na kalasag laban sa nagtitipon na kadiliman. Alam niyang hindi sapat ang mga salita para pigilan ang malaking takot na nagbabantang lamunin ang kanyang apo. Ngunit iyon lang ang mayroon siya. Ang sumpa, paliwanag niya ng may matinding panghihinayang, ay isang eko ng mga nakaraang aksyon. Isang utang na paulit-ulit na kailangang bayaran ng angkan ni Miguel. Isang ikot na tila walang humpay. Ang takot ay hindi lamang isang emosyon. Ito ay isang biolohikal na alerto sa pagkakaroon ng tunay na panganib. Isang nilalang na nagtataglay ng malamig, pagkalkula ng katalinuhan na nanood, naghintay at pinili ang sandali nito ng may nakakatakot na pasensya. Ang bukang liwayway ay tila isang malayong mirage, at ang gabi isang arena kung saan tanging ang pinakamalakas o ang pinakamapalad ang makaliligtas. Ang mga kwentong bumulong sa paligid ng mga apoy sa kampo ay nagkaroon ng mas matingkad na tono. Ang pagbabantay ay naging isang sining, matulog ng isang mapanganib na luho. Ang mga bata na dating sanay sa panaginip ng mga dragon at kastilyo, ngayon ay nakakulong sa kanilang mga kutsyon, nakikinig sa mga tunog ng gabi ng may mas mataas na atensyon. Isang anino, mas maitim kaysa dilim, ang tila sumasayaw sa gilid ng kanilang paningin, naglaho bago nila ito makilala. Ang tunog ng malalayong kampana na
na minsang nagpahayag ng pagdating ng mga mangangalakal o mga bisita, ngayon ay binibigyang kahulugan bilang isang harbinger, isang senyales na may paparating na. Ang mga matatanda, ang kanilang mga balat ay nalatag. Ng panahon at karunungan ay sinubukang pakalmahin ang mga espiritu, ngunit ang kanilang mga salita ay umalingaw-ngaw. Sila mismo ang nakaramdam ng bigat ng hindi nakikitang presensyang iyon. Ang mga ani ay nagsisimula ng lumiit, hindi dahil sa kawalan ng ulan o pamilyar na mga peste, ngunit para bang ang lupa mismo ay inaalis ang sigla nito. Ang mga prutas na dating matamis at makatas ay mayroon ng mapait, halos metal na lasa. Ang dating matipunong baka ay nagpakita ng mapurol na Amerikana at hindi pangkaraniwang nerbiyos, na tumatangging manginain sa ilang mga lugar na parang nakakaramdam ng mabahong amoy na nakatakas sa pangunawa ng tao. Sa isang maliit na nayon na nasa pagitan ng matatayog na burol, isang kabataang babae na nagngangalang Elara ang nagpalipas ng kanyang mga gabi sa pagmamasid sa mga bituin. Hindi siya natatakot sa madilim na langit. Sa kabaligtaran, nakaramdam siya ng kakaibang koneksyon sa tahimik na kalawakan. Isang gabi, habang tinatahak ang landas ng isang shooting star, napansin niya ang isang kakaibang paggalaw sa gilid ng kagubatan. Hindi iyon ang kaluskos ng mga tuyong dahon o ang palihim na pagtapak ng isang hayop. Ito ay isang banayad, halos hindi mahahalata na gliding, tulad ng ambon na gumagalaw laban sa hangin. Isang ulap na sa isang sandali ay tila nakakuha ng isang pasimulang anyo bago naglaho sa kadiliman. Naramdaman ni Elara ang panginginig na dumaloy sa kanyang gulugod, ngunit hindi lamang ito takot. Ito ay nakatagong kuryosidad, ang intuisyon na may bago at hindi pangkaraniwang bagay na malapit nang ihayag ang sarili nito. Ang mga tunog ng kagubatan na dating nakaaaliw sa kanilang pagkakilala, ngayon ay puno ng tanda. Ang nag-iisang alulong ng isang lobo ay tila may dalang panaghoy, isang babala, isang awit sa gabi ng ibon na dating parang isang matahimik na himig, ngayon ay parang isang matalim, desperadong sigaw. Ang bawat ingay ay naging tandang pananong, isang fragment ng hindi pa kumpleto at nakakatakot na salaysay. Ang kawalan ng tunog sa kabilang banda ay mas mapang-api, ang biglaang malalim na katahimikan. Nang ang lahat ay bumagsak ng sabay-sabay, ay lumikha ng isang nararamdamang tensyon na parang ang hangin mismo ay pinipigilan ang kanyang hininga, naghihintay ng tamang sandali upang hampasin. Sa mga bukid na nakapalibot sa mga nayon, ang mga magsasaka ay nagulat na nakakita ng kakaibang marka sa lupa sa madaling araw. Ang mga ito ay hindi mga track ng hayop o mga tool grooves. Ang mga ito ay masalimuot na mga disenyo, perpektong mga spiral at mga linya na magkakaugnay sa hypnotically, na parang nakaukit ng ilang hindi maintindihan na geometric na puwersa. Ang damo kung saan lumitaw ang mga disenyong ito ay hindi natapakan, ngunit nakayuko na parang dahan-dahang hinahaplos ng isang nagyayalong dampi. Sa bawat bagong bukang liwayway, lumalago ang pangamba na pinalakas ng kawalan ng katiyakan kung ano ang itinago ng gabi at kung ano ang ihahayag ng araw. Ang maputlang liwanag ng umaga ay bumasag sa makapal na ambon na nakasabit sa mga palayan. Ngunit ang kaginhawaan na dapat sana'y dulot nito ay hindi dumating. Sa halip, isang bagong layer ng pagkabalisa ang idinagdag sa mabigat na pasanin na nagpapabigat sa mga taga-nayon. Ang mga marka sa damo na dating isang nakakaintriga na misteryo, ngayon ay naging isang nagbabala.
walang makapagpaliwanag ng kanilang pinagmulan, at ang kakulangang ito ng mga sagot ay nagbunga ng matabang lupa para sa takot. Ang mga bata ay pinananatiling malapit sa kanilang mga tahanan. Ang mga nasa hustong gulang ay nakatagong mga sulyap sa patuloy na palipat-lipat na mga anino ng mga puno, at ang dating mapayapang katahimikan ay naging siksik at mapang-api. Sa isa sa mga pinakamatandang bahay, kung saan ang mga kahoy na beam ay lumulutang sa bigat ng mga taon at ang mga kwento na isinalaysay ng apoy, ang matandang Elara ay pinanood ang pagsikat ng araw na may mga mata na tila mas nakikita ang gabi kaysa araw. Hindi siya masyadong nagsasalita, ngunit ang kanyang katahimikan ay mahusay magsalita. Nang ang batang si Kaito, nadala ng katapangan ng kabataan na may halong kuryosidad, ay naglakas loob na magtanong tungkol sa kakaibang mga ukit na nalalantad tuwing madaling araw. Dahan-dahan lang niyang ipinilig ang kanyang ulo. Ang kanyang manipis na labi ay dumikit sa isang mabangis na linya. Ang hindi natin naiintindihan. Bulong niya. Namamausang boses na parang mga tuyong dahon ay may posibilidad na makahanap ng paraan upang maipakita ang sarili. Nang sumunod na gabi, mas lalong sumigla ang kapaligiran sa nayon. Ang mga lampara ng langis ay tila naglagay ng mga sumasayaw na anino na pumipihit sa pamilyar na mga hugis ng mga bagay, na ginagawang mga muebles na nakakatakot at madilim na mga sulok sa kalaliman ng kawalan ng katiyakan. Ang hangin ay bumulong sa mga siwang ng mga bahay, ngunit hindi nito dala ang karaniwang tunog ng mga kaluskos ng mga dahon. Ito ay isang malamig na hininga, puno ng katahimikan na tila nilalamon ang lahat ng iba pang mga ingay. Ang mga pamilya ay nagsisiksikan sa kanilang mga silid. Ang kanilang mga puso ay tumibok kasabay ng mabilis na ritmo ng takot. Walang nangahas matulog ng mahimbing. Bawat langit-ngit ng kahoy, bawat daing sa gabi ay binibigyang kahulugan bilang isang tanda, isang tagapagbalita ng isang bagay na nakatago sa labas. Samantala, sa pampang ng ilog na paikot-ikot sa paligid ng nayon, may gumagalaw. Ito ay hindi isang naririnig na tunog, ngunit isang kaguluhan sa katahimikan, isang banayad na pagbabago sa tabing ng kadiliman, isang init na hindi bagay sa gabi, isang presensya na tila hinihigop ang mismong enerhiya mula sa hangin, tanging ang kabilugan ng buwan na nakatago sa maikling sandali sa likod ng mga ulap ay tila nakasilip sa isang mabilis na paggalaw, isang payat, paikot-ikot na silweta na tila sumasalungat sa mga batas ng kalikasan. Walang ingay na dumadaos-dos sa mamasa-masa na lupa patungo sa natutulog na nayon. Sa bawat tahimik na hakbang, ang pag-asa ng isang mapayapang gabi ay lalong nabawasan, napalitan ng lumalagong pakiramdam na may isang bagay na sinaunang at gutom na nagising. Lumapot ang hangin, sinisingil ng matinding katahimikan na nagbabadya ng pagdating. Ang ningas ng mga lampara na dating kumikislap at sumasayaw, ngayon ay tila humihinga. Ang kanilang malalalim na ilaw ay nakikipaglaban sa lumalalang kadiliman. Ang mga bubungan ng mga bahay, kadalasang nagsasanggalang at nakaaaliw, ay naging mga madilim na lugar laban sa lalong makulimlim na kalangitan. Biglang umalingaw-ngaw mula sa mga bundok ang isang mahaba at masakit na alulong. Isang tunog na nagpalamig sa mga tinik ng lahat ng nakarinig nito, maging ang mga nakakulong sa kanilang mga kanlungan. Ang mga hayop sa kagubatan na minsan ay maingay sa kanilang nocturnal symphony ay tumahimik na parang ang mundo mismo ay huminga. Ang mga bahay
na dating puno ng nag-aalalang mga bulong at nag-aalalang mga yapak ay nahuhulog na ngayon sa isang malalim na katahimikan na pinupunctuated lamang ng nagngangalit na kabog ng takot na mga puso. Ang mga bata na nakatutok sa madilim na mga bintana ay hindi man lang nangahas na umiyak, natatakot na may mabigat na kumot na bumabalot sa kanila. Ang mga magulang, ang maputla nilang mukha na sumasalamin sa malamlam na liwanag ng kandila ay nagkatitigan. Sinusubukang hanapin sa isa't isa ang kislap ng katapangan na nawala sa kanila. Ang bawat langit-ngit ng kahoy, bawat hininga ng hangin ay lumakas, napalitan ng 1,000 haka-haka na banta na nagpapasiklab sa takot na naganap. At pagkatapos, lumitaw ito. Isang silweta na mas mukhang isang fragment ng gabi mismo na humihiwalay sa kadiliman. Hindi ito tao o anumang pamilyar na hayop. Ito ay isang pahabang figura. Ang mga paa nito ay gumagalaw ng hindi natural, gumagalaw sa lupa na parang isang higanteng ahas. Kung saan ang mga yapak ay inaasahan, mayroon lamang isang shuffling na bulong tulad ng mga tuyong dahon na tinangay ng isang hindi nakikitang unos. Ang nilalang ay tila kumakain sa kawalan ng tunog na umuunlad sa sepulkral na katahimikan na sinamahan nito. Ang nakita ay maikli, ngunit hindi malilimutan. Isang may pakpak na anino, ang mga pakpak nito na may lamad na lumalawak na parang maiitim na belo na lumipad sa panandaliang sandali sa ibabaw ng mga bubong. Hindi ang kadiliman ng langit ang bumuo nito, ngunit isang hiwalay na nilalang, mas siksik, mas sinaunang, at saka ang mga mata nito. 2 kumikinang na pulang baga na tila tumatagos sa gabi at tumagos sa mga dingding ng mga bahay, naghahanap, nagsusuri, nagugutom. Isang matalim, nakakatusok na hiyawan ang pumutok sa katahimikan. Isang tunog na hindi kabilang sa mundong ito. Isang hudyat ng kawalan ng pag-asa na nagpaungol sa mga aso sa sakit at nagtago. At ang mga bata ay lalong yumakap, naghahanap ng kanlungan kung saan wala. Walang sinumang nangahas na sumilip sa mga bitak ng mga kurtina, sapagkat sa bawat puso ay pumipintig ang kahilahilakbot na kaalaman. Siya iyon, ang nilalang na sinabi sa pabulong, ang buhay na alamat na ngayon ay nagpakita mismo. Ang sumunod na gabi ay nagdala ng isang katahimikan na mas mabigat kaysa sa nakaraang hiyawan. Isang katahimikan na nagdadalang tao sa pag-asa at pangamba. Ang mga bituin na kanina'y tila walang pakialam ay kumikislap. Ngayon ay nagtago sa likod ng isang tabing ng makapal na ulap na parabang ang mismong langit ng vault ay natatakot sa kung ano ang nakakubli sa mga anino sa lupa. Ang mga bahay na dating mga beacon ng malugod na liwanag, ngayon ay tila marupok na cocoons ng takot na ang bawat bintana ay nakaharang. Ang mga pinto ay nakakandado ng double bolts at ang mga pamilya ay nagsisiksikan sa namamatay na apoy. Ang kanilang mga maputlang mukha ay naliliwanagan ng kumikislap na apoy. Ang amoy ng usok ay naghalo sa mabangong amoy ng takot. Isang halimuyak na tila tumatago sa mismong hangin na ginagawa ang bawat paghinga ng isang gawa ng katapangan. Ang mga bata na ang isip ay hindi pa ganap na namarkahan ng bigat ng pamahiin. Nadama ang pangamba ng mga matatanda na parang isang hindi nakikitang nakakahawa. Ang kanilang mga laruan ay inabandona. Ang kanilang mga laro ay tumahimik. Sa kanilang mga panaginip, sumayaw ang mga baluktot at nakakatakot na mga imahe, umaalingaw-ngaw ng lagim na bumabalot sa kanilang buhay. Ang mga nakatatandang bata naman ay nanatiling mapagmatyag na sinisilip ang dilim na nagbabantang lamunin. Ang natitira sa gabi
Ang kanilang mga kamay, nakulubot na ng panahon, ay mahigpit na nakahawak sa mga bagay na dati ay pang-araw-araw na instrumento. Matutulis na kutsilyo sa kusina, mga piraso ng pinakintab na kahoy, makinis na mga bato na nakolekta mula sa ilog. Ang bawat isa sa kanilang sariling paraan ay naghanap ng isang fragment ng seguridad sa isang mundo na tila nabagsak. Sa madaling araw, ang araw ay sumisira sa mga ulap na may hindi pangkaraniwang puwersa na pinaliguan ang tanawin sa isang gintong liwanag na tila nag-aalis ng mga anino. Gayunpaman, ang kagandahan ng bagong araw ay hindi nagdala ng ginhawa. Sa halip, isang bagong katahimikan ang namuo. Isang katahimikan na mas nakakabagabag kaysa sa katahimikan ng gabi. Walang ibong kumanta, walang banayad na simoy ng hangin ang humahaplos sa mga dahon. Ang nayon na dati ay pumipintig sa buhay ng mga naninirahan dito, ngayon ay tila isang inabandunang yugto na walang anumang tunog maliban sa alingaw-ngaw ng sarili nitong humihinga. Ang kawalan ng paggalaw, ang kawalan ng anumang tanda ng buhay ay isang tahimik na testamento sa isang bagay na nangyari, isang bagay na kinuha. Walang nangahas na buksan ang mga pinto. Walang nangahas magtanong kung ano ang nangyari. Tanging ang hangin, isang hangin na ngayon ay kakaibang mainit at humihingal, ang tila bumubulong ng hindi maintindihang mga lihim sa mga tahimik na bubong. Parang ang kalikasan mismo sa paggalang o pagkasindak ay sumuko sa kanilang pagdaan. At sa mabigat na katahimikang iyon, kumalat ang isang mapait na pag-unawa. Ang nilalang na nagmumulto sa kanilang mga takot ay hindi lamang isang kwento upang takutin ang mga bata. Ito ay isang mapanlinlang na katotohanan, kumakain sa kung ano ang pinakamahalaga, nagiiwan lamang ng kawalan ng laman at ang patuloy na alingaw-ngaw ng gutom nito. Kaya naman, sa tuwing umiihip ang hangin sa gabi na may ibang tono o anino ay tila humahaba ng higit sa natural. Ang mga pinakanapapanahong puso ay humihigpit. Ang memorya ay nagiging isang pasanin at pag-iingat, isang pangunahing likas na ugali. Ang sinaunang karunungan ay umaalingaw-ngaw sa mga pabulong na babala. Panatilihing nakahanda ang iyong mga depensa, handa ang iyong mga talim at alerto ang iyong espiritu. Para sa nilalang na nakatago sa pagitan ng mga linya ng pag-iral, ang nilalang na nagbabago at nagtatago sa mga kulungan ng panahon ay nananatili. Hindi ito namamatay, ito ay naghihintay lamang, matiyaga at walang hanggan. Para sa sandaling ang alaala ng kanyang huling pagkain ay kumupas upang pagkatapos ay humanap ng isang bagong lasa, isang bagong kwento na sasabihin sa mga takot na katahimikan.